Thank you, Lord, for the souls na binigyan mo ng Holy Ghost this morning. Invited by Sister Rochelle from Bulacan. Ito si Jemima. No, naka-receive siya ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. And then thank you, Lord. Ang naka-receive din ng Holy Ghost, Sister Mary Ann Trinidad. Thank you, Jesus. Ayan. From Quezon City. Sister, ikaw yung sa may Ilocos Street. Kinukwento ka kasi your husband, kinukwento ni Brother Joey Santiago na service niya kayo papunta sa hospital. And sabi nga namin, sige, we will pray for them. Yung husband mo, sister, na naipitan lang ng ugat, Tapos naipitan lang ng ugat, tapos hindi na makabangon, So hanggang ngayon ganun ang kalagayan, but sabi nga natin, ito ay isama natin sa prayer, na maayos na yung sitwasyon, kung yung gamot o yung findings, basta yung bang ma-hit kung ano yung dapat na ayusin, And if the doctors cannot do it, we have Jesus who can do it. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. And we must keep on believing. Again, thank you, Jesus, sa mga kapatiran natin. Yung apat na tinawag or in-announce kanina. Again, we are glad in Jesus' name. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Lord. Kung ano ang ating kalungkutan na in-announce natin, ganun naman ang ating kasiyahan because it's not easy to be in that place, to be in their place. Hindi madali. But with all our prayers, the Lord, samahan mo lang sila. Kasi dalawa lang yan. Either you can make it or you will get out in this place dahil hindi mo kayanin. Dalawa lang yan. But because of our prayers and their desire, na makapagpatuloy. So, mamaya, hindi lang, alam mo yung gusto mong kausapin, pero hindi mo magawa. Ang hirap, masakit din sa loob mo. Pero ngayon, pwede na. Kung sakali man, wag naman yung sister, brother, na-miss ka namin, payakap. Tapos, pwede na tayong mag-usap. Ano bang na-learn mo? No. Wala nang ganyanan. Yung mga words na hindi dapat. Instead na okay na, naka-offend ka pa. Wag ng mga ganong klaseng mga statement. Ay, sister, yung mga brother, wag na. Basta masaya na tayo sa ganong sitwasyon. And we also welcome Brother Arnold. Thank you, Jesus, sa protection sa biyahe. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yan, always, yung mga kapatiran natin na alam nating may mga karamdaman. And every time na makita natin sila dito, especially yung mga senior citizens natin, laging umaapaw ang puso natin. Dahil sa kanilang kalagayan, lahat naman tayo, mayroong mga nararamdaman na hindi na minsan natin kailangang ikwento at ito ay nilalagay na lang natin sa kamay ni Jesus. Pero ang kagandahan that every time we worship, every time we have service, tayo ay pumupunta sa church. Alam pa rin natin ang focus natin na Lord, ito man, kung ano man ang karamdaman namin, hanggat kaya, we will continue to serve you, Jesus. At siya ang nakakaalam niyan kung ano ang sitwasyon ng ating katawan, ng ating buhay. Let's open our Bible in the book of Exodus, umpisa tayo sa chapter 2, verse 23. 10:47. Thank you, Lord, andyan lang sa paligid natin ang mga lindol. But God is keep on protecting us. Thank you, Jesus. Yung mga kapatiran natin, may mga nakascheduled na aalis. Lord, you guide them, you take care of them, you protect them along the way. Yung aeroplano, yung lugar, lahat. Lord, let them enjoy for a while.
sa mga lugar na yan at makabalik na malakas din. Thank you, Jesus. No, sa verse 23, and it came to pass in process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of the bondage, and they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage. No, kasi nung time na ito, alam naman natin ang kwento ni Moses, ang Diyos kasi para-paraan. No? ang Diyos kung may plano sa buhay natin, ang Diyos marunong gumawa ng paraan. No? At yung mga paraan na yan, madalas magko-question tayo, Lord, bakit nangyari sa akin to? Lord, bakit naging ganito ito? No? At pagkatapos ng ganong sitwasyon, saka lang natin masasabi, ay Lord, may purpose ka pala, may paraan ka pala, bakit mo ginawa yon? Pero hanggat nandun tayo in troublous times, it's not easy to say, Lord, will mo ito. Lord, ito ang purpose mo. No, it's not easy. Yun nga, either you will make it or you will break it. No, napakahirap ng ganong sitwasyon. So, hanggat nakapatay si Moses, napatay niya yung isang Egyptian, nakita siya ng isang Hebrew, sabi, baka kaya mo ang patayin niyang Egyptian, kami pa kaya? So, dahil sa takot niya na malaman ng Pharaoh, inunahan niya na, umalis siya, after 40 years of experience in Egypt, as their leader, as their general, matalino si Moses, lahat. And after that, after 40 years, dahil sa pangyayari na hindi niya naman ginusto, bugso ng damdamin, crime of passion. Napatay niya yung isa doon. Binaon niya sa buhanginan. So, may nakakita pa rin. That is why there is no perfect crime. At sa mata ng Diyos, wala tayong maitago. And anytime, God can reveal it kung gusto niyang mangyari. So, after that, tumakbo si Moses, napunta siya sa land of the Midian, mga kamag-anak niya ito, mga descendants ni Abraham. Doon siya napunta, and after that, namatay na yung king na nakaupo, yung Pharaoh. And the children of Israel sigh by reason of their bondage, yung mga buntong hininga ng mga Israelites. Yung kanilang sigaw, yung kanilang pagtawag sa Diyos, came up unto God by reason of their bondage. Umabot, ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos natin andyan lang nakatingin. Alam niya kung ano ang dinadanas natin sa buhay. Kahit kasalanan pa natin yung bagay na yon, pag tayo nagbuntong hininga, lahat yan alam ng Diyos natin. Lahat ng ating mga panaghoy, pighati, lahat alam na yan ng Diyos natin. And then time will come that God will decide kung ano ang kanyang dapat gawin. Shall we pray for a while? Lord, again, thank you so much, Lord Jesus, for your protection all throughout the week, for the healing na ibinigay mo sa amin, Lord Jesus. We claim it always, Lord, in Jesus' name, in your name. Thank you so much, Lord Jesus. Lord, thank you for the outpouring of the Holy Ghost every Sunday, Lord Jesus. Sa mga kapatiran namin na patuloy nagpapagaling, Lord, be with them. You give them strength, Lord Jesus, kung ano man ang mga needs namin. And Lord, bless your word this morning. Anoint your word, Lord Jesus, na ito ay laging sagot sa kung ano man ang mga needs namin, lakas, more faith, Lord Jesus, kung ano man ang mga dapat na kailangan namin this morning, this day, Lord, be with us. We always glorify and magnify your name. Lord, we always do this with the humbleness, Lord Jesus. Lord, we love you in Jesus' name. Amen. So, and 24, and God heard their groanings, and God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Napakinggan, narinig ng Diyos ang kanilang mga hinaing. At naalala ng Diyos ang kanyang covenant, agreement, kasunduan, na kanyang ginawa sa kanilang lolo na si Abraham, na si Isaac, at saka si Jacob. It is God who initiated. Ang Diyos ang gumawa at ng paraan dito. Siya ang nag-umpisa. Grabe, may mga tao, hirap na hirap sa buhay, gumagapang sa buhay, andyan ang buntong hininga, andyan ang pighati, andyan ang kalungkutan.
I-release nila yan, but they don't know their God. No. Yung nag-ano ka lang, nag-express ka lang, ang problema, hindi mo alam kung saan mo ibibigay. Ang problema, hindi mo alam kung sino ang tatawagin, pero ang hirap talaga ng buhay. No, ganito na lang araw-araw. 12 ang anak ko, 15 ang anak ko. Ang hirap ng buhay. Nung ikaw lang mahirap pero hindi ganun kahirap. Dinagdagan mo ng 15, dinagdagan mo ng 10, dinagdagan mo. Di talaga ang hirap ng buhay. No. But sometimes, ang tao, they will just express it. Number one, hindi nila alam kung, yun bang naghahanap ka ng kalinga, naghahanap ka ng somebody to lean on, masasandalan mo, yung sasandalan mo, basag din. No? Wala rin. But God initiated everything. Siya nang gumawa ng paraan. Grabe ang Diyos natin, ano? Para bang gusto niyang sabihin, ikaw ang gumawa ng kalukuhan na to, ikaw ang nahirapan, pero ngayon ako ang magsusolve. Grabe ang Diyos natin, ano? Thank you, Lord, for your grace and your mercy. So, thank you, Jesus. No? Parang gusto niya lang kung sa Ilonggo pa panumboy. No? Anong tawag doon? Panunumbat, sumbat. Pwede niyang sabihin, yung mga kaninununuan nyo, matitigas kasi ang ulo sa panahon ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. No, kaya kayo napunta dyan sa Egypt dahil natakot lang kayo ng konti, nagutom kayo. Ang sabi ko sa inyo, magstay kayo sa Canaan land. Pero ang ginawa ninyo dahil sa kunting gutom, pumunta kayo sa Egypt dahil akala nyo ang Egypt yun ang magsusupply sa inyo for a time. But after that, gutom, slaves ang mangyayari sa inyo dyan. No, hindi na ganun ang ginawa ng Diyos. Sabi niya, naawa na ako sa kanila. Grabe, no? Kahit ang tao, magbuntong hininga lang at hindi tumawag sa Diyos, ang Diyos gumagawa ng paraan. No, para ma-solve kung anong sitwasyon natin. And God heard their groanings, and God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. And God looked up upon the children of Israel, and God had respect unto them. No, grabe ang Diyos na ito, mga kapatid. No, wag nating sasabihin na ang panahon natin ngayon ay grace dispensation. No, even their time, sa panahon nila, ang lalim na ng grace and mercy ng Diyos. No, hindi nagbago ang Diyos natin, mga kapatid, is the same yesterday, today, and forevermore. So, ang ginawa ng Diyos, nilingap niya ang mga anak ni Israel at ang Diyos ay kinilala niya, ni-respect. Kinilala niya ang mga ito. Now, Moses kept the plaque of Jethro, his father-in-law. So from being the general of the army sa Egypt, being napakatalino, prince of Egypt, ganda ng sitwasyon dahil sa nangyari sa kanya, ang Diyos para-paraan. Kung ang Diyos may plano sa buhay mo, gagawa siya ng paraan na magamit ka niya, magamit niya tayo, just like Moses, anong kamuwang-muwang ni Moses that one day makapatay siya. Dahil walang rason at walang way na si Moses umalis ng Egypt papunta sa ibang lugar kung hindi niya magawa ang bagay na yon. Ang sarap kaya ng buhay ko doon. With all my comfort andoon. Tapos aalis ako. Hindi mo magawang umalis. But God made a way na umalis si Moses sa kanyang sitwasyon dahil wala siyang choice. Kung hindi iligtas ang kanyang sarili, so napunta siya from being, sabi ko nga kanina, ang ganda ng buhay, and then become a shepherd boy of Jethro, his father-in-law. The priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. So, ganon ang trabaho ng isang pastol, ng isang shepherd boy, ng isang shepherd. Yon ang kanyang trabaho. Maghahanap yan siya ng mga lugar kung saan man siya makahanap ng lugar na kung saan andoon yung greener pasture. So, kung marami kang mga pinapakain na damo, remember, bakit kailangan nilang umalis, maghanap, minsan buwan, minsan weeks, bago makabalik sa kanilang lugar, dalhin nila lahat yung mga tupa, mga baka, mga kamilyo, kung saan makakain, doon nila lahat dalhin yan. That is why si Moses, ito, pagalagala sa disyerto, sa mga greener pasture, para lang makahanap ng makakain yung kanyang mga tupa. During that time, wala kasing feeds. Kung may feeds na, may bimeg,
yung bimig, yung mga feeds na yan. Kung may feeds na nung time na yon, tatawag lang si Moses, oh, can you send me isang truck? No, pakakainin ko lang. No. No, so during that time, walang word na organic, inorganic, no, ito natural, ito hindi. Nung panahon nila, pag sinabi mong tupa, kambing, hindi na tinatanong kung anong kinakain. No, no, free range. No, bahala kung anong makain niya daw ngayon, itatanong mo na ano yan, organic, inorganic, natural, may fertilizer, anong kinakain yan, feeds o wala o ano. No, akalain mo yun, may mga nag-aalaga ng fish pond. Sa gitna ng fish pond, andun yung kanyang mga manukan. Sa ilalim ng fish pond, andun yung tubig. No, sa loob ng fish pond, andun yung tubig. Andun lahat ng mga tilapia. So lahat ng dumi ng manok, nalalaglag lang, kinakain, bangos, kinakain ng tilapia. Tapos tayo, wow, ang taba ng tilapia. Ang sarap. Sabihin ng tilapia, kung alam mo lang, kung alam mo lang saan ako nanggaling. No, tayo naman, sarap-sarap. No, but during their time, walang ganun, mga kapatid. So ganun ang trabaho ni Moses habang siya ay nagsi-shepherd boy doon sa disyerto kakahanap. Wala siyang kamuang-muang that one day God will call him, just like David. No, may mga ganun silang pagkatao, may ganun silang karakter, may ganun silang attitude. Why? No, kung mahangin ka, hindi mo gawing trabaho ang pagiging shepherd boy. Kung wala kang puso, hindi mo gawing trabaho yan. No, why? No, gagamitin sila ng Diyos, isang buong nasyon ang kanyang aalalayan. Kung wala siyang puso, training from being a shepherd boy, from being a shepherd, anong gagawin niya ngayon? No? Kasi kung sa tupa pa lang, kung wala kang puso, andun, no, nilapa ng wolf. Bayaan mo dyan, marami naman. No? Hindi naman alam ng master natin yan. No? Ayun, naligaw. Hayaan mo dyan. Ako pa bang mag-aasikaso niyan? No, bahala sa dyan sa buhay niya. At least ito, tuloy-tuloy naman ang panganak ng mga tupa. No? Pwedeng ganun. No? But they were not hiling. No, talagang ginamit sila ng Diyos. And came to the mountain of God, even to Horeb, and the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. Now, the title of our message, God's greatest desire is our greatest need. No, God's greatest desire is our greatest need. Ang Diyos ba may desire? Mayroon. No, tayo ba may desire? Mayroon. Ang desire ng Diyos natin ay para sa atin. Pero ang desire natin ay para sa atin. Ano? No? Puro lahat tayo, pang sarili, pang pamilya, pang misis, pang kapatid, no? Pag tayo nag-desire. Pero ang desire ng Diyos natin, pang kabuuan. No, kung ano, for our sakes, kung ano ang nakakabuti para sa atin, mga kapatid. So sa verse 2, so again, God's greatest desire is our greatest need. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire. This is actually God himself appearing to Moses in a flame of fire. So nagpahayag ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng lumalagablab na apoy, no, out of the midst of a bush, sa gitna ng mga mabababang mga kahoy, mabababang mga puno, no, mga bush. Mga, anong tawag dyan sa Tagalog? Basta yun, yung mga maliliit na mga no, andun siya. A flame of fire in the midst of a bush, and he looked. So, tinignan ito ni Moses, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. No, sabi niya, terrible, may magic na pala. No, sabi niya, anong mayroon dito? No, lumalagablab yung bush, yung mga maliliit na mga puno, mga sanga na yan, lumalagablab, pero hindi natutupok. Sabi niya, imposible ito. No, dahil kahit anumang bagay, basta may apoy, tunaw talaga yon. No, at yung time will come, ito ang gagamitin ng Diyos, no, para i-cleanse ang mundo natin in Revelation. Yung fire. But this God who appeared to Moses, no, in the burning bush, this is the God also na sumama kay Shadrach, Meshach, and Abednego doon sa fiery furnace
No, kung ano ang ginawa niya sa burning bush, lumalagablab, hindi natutupok. Yung tatlo na andon sa loob ng fiery furnace, lumalagablab pero hindi rin natutupok, mga kapatid. Just like us, mga kapatid, the Word of God is just like fire. No, shut up in our bones, but we are not consumed. No, the Holy Ghost is just like fire. Pag naramdaman natin ang Holy Ghost, mga kapatid, no, parang sinisilaban tayo ng Holy Ghost, lalo na pag excited ang Holy Ghost. At yun ay na-feel natin, yung announcement natin kanina, we can feel it. Lord, you are with us, Lord Jesus. You are with us, Lord Jesus. It's just like fire shut up in our bones. No, ano ang sabi ni Jeremiah? Lord, ayaw ko na. No, kung pwede lang, mamili ka na ng ibang propeta. No, dati flawless ang balat ko. Lord, dati ang ganda ng skin ko. But Lord, tingnan mo ngayon dahil sa tigas ng ulo ng mga Israelites, tingnan mo, natuyo na yung mga balat ko. Dahil sa stress. Pag sinabi ko sa kanilang, may Diyos tayo, lumapit kayo. No, walang Diyos. Terrible. No. Sabi niya, Lord, no, ayaw ko na. Every morning, Lord, ayaw ko na. Pero ang sabi ni Jeremiah, the Word of God is just like fire shut up in my bones. Sometimes we can feel it, mga kapatid. Mga sitwasyon na bibigat, parang ayaw mo na, Lord, parang gumagapang na lang ako. Pero anong sinasabi ng Holy Ghost? Tuloy ka lang. Ang importante, gumagapang ka pa. No, wag ka lang sumuko. No, dahil pag nakapasok ka na dyan sa gate, ibang usapan na naman yan, mga kapatid. No, in the midst and the bush was not consumed. No, saan tayo nakakita? Pakitaan ka ba ng ganong senaryo? Sa buong buhay mo. Pakitaan ka ng ganon, grabe, lumiliyab. No, lalo na sa ngayon, no, ilang libong sunog na ang mayroon sa buong Pilipinas. Halos maririnig mo lagi ang fire truck daan. No, kung sunog kung saan, may mga namamatay pa. No, kahit kapirasong apoy, ay talagang liliyab, masusunog lahat. Pero pakitaan ka ng isang bagay, grabe, lumiliyab, pero hindi natutupok. Ano yan? No? Sino makagawa niyan? No, grabe ang Diyos, ano? And Moses said, I will not turn aside. I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. Ano? Pasokin natin ang temperament natin dito. Mayroong nakita. No? Sabi ni Moses, ano kaya mayroon dito? Imposible ito eh. No, mapuntahan nga sa gilid, ma-check baka sa likod, mayroong magic doon, no? May Petron gasol, may kung ano na lang, na bakit ganito, baka may kung ano dyan, mapuntahan, curiosity. Pag melancholy, ano ang kanyang iisipin? No? No? Kung si Moses sanguine, baka tumakbo na siya. No? No? No, kasi pag sanguine, makakita nito, takbo talaga, karipas. No, dahil hindi pwedeng mangyari ito. No? And he said, why the bush is not burned? Bakit hindi natutupok yung bush? And when the Lord saw that he turned aside to see, ito, mamamangha talaga tayo dito, mga kapatid. No, bakit? Talagang ang Diyos natin, andyan lang. No, alam niya kung ano ang sitwasyon natin. Alam niya kung ano ang ginagawa natin. No, may tao man o wala. No, kahit saang lugar, alam niya kung anong ginagawa natin. Basta nakaganon, alam niya lahat ng activities natin. Mabuti man o masama. No, at so siya nakatingin, and God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, here am I. No, sabi niya, Moses, Moses. Ay talaga naman kung tayo, karipas na tayo ng takbo. No, dahil sa ganito. But sabi ni Moses, here am I. And he said, draw not nigh hither. No, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. No, sabi niya, tanggalin mo yung mga sapatos mo, tanggalin mo yung suot mo, no, sa iyong mga paa, dahil ang lugar na ito na iyong tinatayuan ay banal na lugar. Holy ground. No, moreover, he said, I am the God. No, nagpakilala ang Diyos kay Moses dito. He said, I am the God of thy father. Ako ang Diyos ng iyong ama, the God of Abraham, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac.
And the God of Jacob and Moses hid his face, for he was afraid to look upon. No. Dito pa lang mga kapatid, klaro na walang ibang Diyos, hindi dalawa ang Diyos, tatlo ang Diyos. No, iisa lang ang Diyos na nagpakilala kay Moses. At wala ng iba pa mga kapatid. Pero pagdating ng New Testament, sa dami ng magagaling, no, nakaapak lang ng kukunti sa Israel. Yung sa Muslim, nakaapak yan sa Israel. Kaya doon niya nakopy ang Word of God, no, yung scriptures. No. Constantine, no, the Great. No, lahat yan. No, gaya-gaya lamang mga kapatid. But there is only one God. Yung nagpakilala kay Moses na Diyos, we are so thankful dahil yun din ang Diyos na nagpakilala sa atin. At wala nang iba pa mga kapatid. No, thank you, Jesus. No. He was afraid to look upon. So normal na reaction yan mga kapatid natin ng mga tao. Sino ba naman ang hindi matakot? Nakakarinig ka ng boses, no, na hindi mo makita. Sa time natin ngayon, na yan? No, hindi na tayo magtataka sa dami ng technology. Verse 7, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. No. Sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, and Jacob. Sabi niya, andito ako, kausap kita ngayon dahil gagamitin kita. Dahil nakita ko kung anong pighati no, na nararamdaman ng mga Israelites. Ikaw ang gagamitin ko. No. Sa verse 8, and I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land, and to a good land and a large, and to a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Verse 9, now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me. I have also seen the oppression, no, wherewith the Egyptians oppressed them. No, sabi ng Diyos, hindi ko na rin kaya. No, naalala ko yung pangako, kung hindi ibig sabihin, nakalimutan Diyos natin. No, but sometimes God will allow it, no, na tayo ay lubos na mahihirapan sa sitwasyon na tayo ang may kasalanan. God will allow it. No, but the time na tayo ay hindi na natin kakayanin because of His grace and mercy, siya rin ang gagawa ng paraan, okay na. No, gagawa ako ng paraan na matigil na dahil alam ko at ayaw kitang masira, and I will do. Ako na ang gagawa ng bagay para hindi ka masira. No, siya na mismo ang gumawa ng paraan, mga kapatid. Verse 10, now, come now, therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. No. Yan ang kanyang instruction kay Moses. Sa Luke 16, verse 15, daanan natin, pasuyo, Brother Roman. And he said unto them, you are they which justify yourselves before men, but God knoweth your hearts. No, God knoweth your hearts. For that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. No, God's greatest desire is our greatest need. No, ano ba ang desire? No, ano ba ang hinahangad ng Diyos natin, mga kapatid? No, ano ba ang gusto niyang mangyari para sa atin? Ang hangad, ang desire ng Diyos at yung kanyang desire, at ang iyon ang pinaka-need natin. No. The desire of God is to know Him. No. 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 Every time, anong sabi niya? You come and learn of me. No, sabi niya, pag-aralan niyo ako, kikilalanin niyo ako. Tapos pagdating sa Old Testament, andun lahat, sabi niya, yung instruction niya, no, you meditate day and night para ano? Para kilalanin siya. For you to know me. No, para makilala niyo ako. Dahil pag nakilala niyo ako, sarap ng buhay niyo. No. No, yun lang ang purpose, mga kapatid. And that is our greatest need.
No, to know Him, our God, to know about our God. No, but God knoweth our hearts, for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. No, tayo na mga tao, mga kapatid, no, pag nagpapuri sa kapwa natin ng mga tao, celebrities, sports person, politiko, no, pag tayo nagpapuri sa kapwa natin, sobra-sobra. No, ibang klase tayo magpapuri. No, daig pa natin, no, pagdating sa pagpapuri sa Diyos natin. No, ibang klase tayo ng mga tao. No, lumalampas tayo sa boundaries natin. No, pag sa concerts, sino mga umatin dati sa concerts? No, ito, may mga tumaas ng kamay, at least mayroong mga witness tayo rito. No, no. Pag sa concerts, makikita natin sino ngayon ang pinakasikat sa buong mundo sa concert. Mga kabataan, no? Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. No, Taylor, no? Ngayon, no, grabe ang mga tao, mga kapatid, pero ano ang sabi ng Diyos? No, those people that are highly esteemed is abomination unto God. No, pag tayo, sabi niya, yung mga tao na pinapupurihan ng todo, esteemed among men, sabi niya ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Why? No, sino tayo para magmapuri ng gusto sa harapan ng Diyos natin, mga kapatid? Pero ang mga tao ngayon, again, sinong pinakasikat? Si Taylor Swift. No, ngayon, no, grabe ang mga tao, no, hibang na hibang. No, mga young people. Ay, hindi lang young people. Ang daming mga may edad na andun din. No. Hindi, no, dahil wala siyang concert dito sa Manila, siguro sobrang mahal, no, yung mag-organize ng ganong klaseng concert. So mayroon sa Singapore, pati mga celebrities dito, mga politiko, anong ginawa? No, lumipad ng Singapore, pagdating sa Singapore, no, para lang makapanood ng concert ni Taylor Swift. No? Kahit may edad na, bata man, all ages, mga kapatid, no, para lang makapanood ng live concert. Gagastos ng thousands of dollars. No, thousands of dollars, no? Talagang, ano, lalo pa kaya pag doon ka sa stage, anong tawag dan? Sa stage side, yung pinakamalapit mismo, no, mayroon namang iba, andon, may teleskopyo na lang, habang nanood ka pa, no, gagastos ka pa, no, magbubok ka ng hotel, magpa-flight ka, mag-aeroplano, punta ka doon, lahat gagastos para lamang kay Taylor Swift. No, pagpunta doon, tapos pag andun na sa concert, no, sabi ko nga kanina, ang mga tao, pag nagbigay ng papuri, sobrang hibang. No, pag nakita, ay, Taylor Swift, talagang paiyak-iyak pa. No, Taylor, gumanon lang sa kanya, ay, talagang ano, natingnan ako ni Taylor Swift talaga, napunuan na. No, talagang ibang klase pag yung talaga namang lahat makita mo, isa lang. No, abomination unto our God. Pag tayo nagmapuri, yung kagaya niyan, sobrang esteemed na klase ng mga tao, paiyak-iyak pa, no, sasabihin naman nila sa atin, wala kayong pakialam, pera namin to. No, totoo. Wala kaming pakialam, no, dahil pera nyo yan, kayo naghirap niyan. Wala tayong pakialam tungkol dyan, dahil dyan din sila masaya. No. But what we're saying, mga kapatid, alam natin kung saan ilulugar ang ating mga kung saan nararapat. No, alam niyo yung UP, University of the Philippines, dito sa Diliman, nagpaplano pa sila na gumawa ng kurso, Taylor Swift courses. O, hindi nyo nabalitaan yun? No? Di ba? No? No, kung ano ang influence ng babae na ito, no, kung ano ang kanyang maitutulong daw, kung ano ang kanyang Taylor, sa mga fans ni Taylor, magpa-ano na kayo doon. No, pumila na kayo. Pumila na kayo doon, mga kapatid. No? Ganyan tayo kahibang sa kapwa natin. No, pag nagmapuri tayo sa kapwa natin, no, millions of dollars,
Yan, si Taylor Swift, namigay daw sa kanyang crew ng mga $50 million para lang pang bonus niya sa mga cruise niya. Wala sa kanya yun. No, dahil sa laki ng kinikita niya, tayo, iipunin natin ng ilang taon tapos ibibigay lang natin sa kanya. No. Dahil sa kahibangan na gusto ko makita ko lang si Taylor. Si Taylor. Ano si Taylor? Tahiin kita dyan. No, Taylor. No, Taylor. No. Why? While we are saying this, mga kapatid, no, very opposite. Why? No, nagagawa nila yan dun sa labas. Kaya nilang gawin, magtaas ng kamay, magbalyahan, mahimatay, para lang makalapit, makita, makapagpa-picture sa kanilang mga iniidolo. No, nakakalungkot. Why? Pero paglapit sa Diyos, hindi nga makapunta. Andyan lang sa kabilang bakod. Hindi nga makalapit sa Diyos. Pagdating pa rito, sobrang hiya pa, hindi makataas ng kamay. Nakaganon pa, pero andon sa konsyerto. Grabe, ano? No, why, mga kapatid? Nakakahiya sa Diyos natin. No, kung pwede lang sabihin ng Diyos, yung pagpuri nyo sa tao na yan, no, laki ng ginagastos nyo. Kung pwede palang, padalang ko na kayo lahat ng kidlat dito. No, lindol o ano pa man, pwede kong gawin yan. No, ako ang nag-allow sa tao na yan na sumikat yan. No? Tapos ngayon, pag nagmapuri kayo sa kanya, pag tinaas nyo yung kamay nyo, pero yung pag lumapit na sa akin, hindi nga makatulo ang luha, hindi nga Lord, andiyan ka pala, hindi nga makataas ng kamay kasi nahihiya, pero pag sa concert, all out tayo pare all out tayo mamaya, no? Talagang lahat pag nagmapuri. Pero nakakalimutan ng tao na ano ang sabi ng Word of God. Those who are highly esteemed among men is abomination in the sight of God. No. Pero ano ang nangyayari? No. Ano ang sabi ng Word of God natin, mga kapatid? Daanan lang natin sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Pasuyo, Brother Roman. 1 Peter chapter 2 verse 2. As newborn babes desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Umpisa tayo. Hindi pwede desire the sincere milk. Yung puro, yung tunay, walang halo, walang contamination na salita ng Diyos. Yon ang dinidesire natin. Hindi sinabi ng mga apostles natin, mag-desire kayo ng kotse, mag-desire kayo ng bahay. Dapat pagdating ng 30, pagdating ng 25, 35, 40, you desire dahil ibibigay sa inyo ng Diyos ang kotse, ang bahay, lupa o ano paman. No. The apostles never suggested that. No, ano ang kanilang sinuggest? No, just like a newborn babe. Hindi pwedeng sa lahat ng may mga anak, hindi pwedeng, ikaw, kakapanganak mo lang, ito ang gatas mo, yan, isang container yan, bahala ka na, tirahin mo na. Anong mangyayari sa baby? Patay. At pag baby, we desire the sincere milk of the Word of God. That is why mayroon tayong mga klase, mga kapatid. Mayroon tayong klase sa ladies, may klase sa new convert, may klase sa adult class. Lahat na yun. Why? Because we are desiring the sincere milk of the Word that we may grow. No, ibig sabihin, kung kagaya natin physically, lumalago tayo sa pamamagitan ng pagkain natin ng physical food, spiritually, we also desire spiritual food, which is the Word of God. Hinihimay-himay din sa atin dito para tayo ay lumago. No, and that is, yan ang sabi ng apostles that we should desire the sincere milk of the Word. No, marami tayong mga plano sa buhay. No, marami tayong dinidesire sa buhay. No, yung mga kabataan, yung iniisip lang nila sa ngayon, ang desire nila na pagkatapos nito, maglaro sila. Makakain sila. Yung mga nag-aaral, ang desire nila na makapagtapos sila. Yung mga nakapagtapos na, ang desire nila makapagtrabaho. At pag nakapagtrabaho, ang desire nila, promotion, makabili na ng lupa, makabili ng bahay, makabili ng ari-arian, dyan na yan patungo, makapag-asawa, kasama na yan sa desire. No. Kung makabuo ng pamilya or anything. No. Pero pagdating naman dito sa 40s, sa 50s, 60s, 70s, nag-iiba ang desire ng tao. Yung andyan na sa 70s, pwede mo pa ba yung bigyan ng skateboard? No? 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 Anong gagawin? No? Hindi mo na yan pwedeng bigyan. Why?
No, hindi na yan ang nakapagpapasaya sa kanila. No. Oh. Life plan daw, Loyola, St. Peter. No. Why? That is the reality na time will come. No, whatever our desires, mga kapatid, no, lahat tayo may ang daming mga desires na meron tayo sa buhay. No, but sometimes we must be careful. No, what is that desire? No, kung anong klaseng desire yan. No, gusto mong magkakotse? Walang question sa Diyos yan. He can give it anytime. No, gusto mo magkaroon ng bahay, God can give it anytime. Dahil nagsisikap tayo, nagtatrabaho tayo, but again, siguraduhin din natin that when we desire those things, huwag tayong umatras at mapalayo sa Diyos. Why? No. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No. Ano ang sabi pa niya? What shall profit a man if he gain the whole world, but lose his own soul? No, why? Habol tayo ng habol sa mga bagay na yan, mga kapatid. Sikap tayo dito, sikap tayo doon. No, para lahat, magawa mo yan. No, dahil yun naman ang needs natin, doon tayo masaya. No, pag may pera ka, tanggal ang stress mo. No, sabi nga nila, pag wala kang pera, laging masakit ang ulo mo. Yun ang realidad. But what we are saying, mga kapatid, Jesus said, no, what shall profit a man if he gain the whole world but lose his own soul? At yung mga dinidesire natin ng mga bagay na yan. No, yan, Taylor Swift. No, sa palagay natin, after 5 years, after 10 years, ma-maintain niya ang kanyang glory. No, ma-maintain niya ang kanyang kasikatan. No, Gangnam Style. Sino kakilala kay Gangnam Style? No, pag Gangnam Style. Ano ba? No? No, si Psy, tama, no? Thank you. Yung Korean, sobrang sikat. No, dahil sa isang kanta, no, nakaipon siya ng billions. Isang kanta lang. Oh, but where is he now? No, nasaan siya ngayon? No, paano natin i-maintain kung ang habol natin ay glory? Kung ang habol natin ay kasikatan? Kung ang habol natin ay kayamanan dito, paano natin ma-maintain yan? No. And time will come. No, ang Diyos na rin nagsabi, no, ikaw ay nanggaling sa alabok, ikaw ay babalik sa alabok. Ibig sabihin, mga kapatid, no, tayo ay naghahabol ng mga bagay na hindi naman atin. No, no, sikap tayo ng sikap dyan. Lahat gawin natin para yumaman, para kumita. Wala na tayong panahon sa Diyos. Napalayo na tayo sa Diyos. Yung dating wala ka pa lahat ng yan, we are so faithful before God. No? Kasi wala ka pa niyan eh. No? Lahat na lang ng prayer, kung pwede, everyday vigil. No? Yung prayer. No? Kasi may needs ka, may desire ka na gusto nating maabot. So every time, Lord, very close kami sa iyo. Kasi ganito, just answer our desire, just answer our needs. Gawin natin lahat. But after that, God has given us all these things. Ano ngayon? No, lumamig na tayo sa Diyos. Lord, meron na ako nito, so no need for so much time for prayer kasi okay na ito. Lord, ito, hindi na masyado ito dahil ganito na. No, pero anong sabi ng Biblia? No, heaven is my throne and the earth is my footstool. Everything is mine. No, pero anong ginagawa natin? Gusto natin ma-achieve lahat yung mga bagay na ito, akala natin. But when we die, anong mayroon tayo? Wala. No, ubos lahat. Why? Yung mga bagay na hinahabol natin, hindi atin yon. No, pero akala natin atin. No, ay, nakabili akong kapirasong lupa. Okay, registry of deeds. Deed of sale. Grabe, ano? Brother, ilan na yung mo, properties mo? Hindi naman sa pagmamalaki. Yung nakikita mo lahat ng yan? Hindi akin yan. No, kanila yan. Once again, mga kapatid, we have desires before God. But again, that desire, no, nagsisikap tayo, hindi masama. Yumaman tayo, hindi masama. Pero lahat ng yan, mga kapatid, kinakailangan na yan ay, yun bang nakalatag lahat ng yan according to the will of God. Huwag nating habulin yan na tayo ay paatras. Na tayo ay papalayo sa Diyos. Why? Yun yung chasing rainbows.
Chasing Rainbows in the, ano ba yung kanta na yan? No, kakahabol natin. No, akala natin, makukuha natin. Pero iba yung bagay, anong sabi niya? God, the blessing of the Lord, He can make it rich, the blessing of the Lord, but He added no sorrow with it. No? Kasi hindi pwede, mga kapatid, okay, sikap tayo ng sikap para maabot yung mga needs na yan, mga desires natin, and then time will come. Yung pagmamahal natin sa Diyos, yung puso natin sa Diyos may distansya na. Tapos time will come, anong gagawin natin? Babalik din tayo sa Kanya. No? So, lahat ng yan, nilalagyan natin ng alignment yan, mga kapatid. No, in accordance, according to the Word of God. Why? Because ang gusto ng Diyos, mga kapatid, that our desire, according sa Word of God, at ang gusto at ang greatest desire ng Diyos ay makilala natin siya. Umpisa pa lang ng creation, nagpakilala na siya. No, walang ibang Diyos na kausap si Adam and Eve kung hindi siya. No, wala nang iba pa. No, napakaklaro ng Biblia. Tapos ngayon, ibabalandra sa atin, hindi, brother, 2 ang Diyos, 3 ang Diyos, may 3 persona lahat. Napakaklaro ng nakalagay. Walang Diyos na kumakausap kay Adam and Eve doon kung hindi isa lang. In the beginning was the Word, and the Word was with God. At yung Word na yon, nakausap nila Adam and Eve in the spirit form doon sa Garden of Eden. Pagdating dito sa New Testament, ano ang sabi niya? God was manifested in the flesh. And that is Jesus Christ. And Lord, we are so thankful. You are the God in the beginning, and you are now our God, Lord Jesus. We praise you, Lord, and we desire. No, they that don't know their God shall be strong and do exploits. No, yung mga tao na nakakilala, may alam sa kanilang Diyos, sila ay magiging malakas, magiging matatag, magiging matibay at makakagawa ng mga bagay na hindi pa nila nagagawa before. No, at yun ang gusto nating mangyari, mga kapatid. Why? No, pag tayo may nararamdaman na sakit, anong pakiramdam natin? Masaya? Lord, thank you, may sakit ako. No. Pag tayo may kunting nararamdaman, may pumitik dito, may ganito dito, may ganito dito, anong nararamdaman natin? Nervyos. Lord, ano na naman kaya ito? No. Pero anong sabi ng Diyos natin? No, you must learn to know me. No, kailangan matutunan yung kilalanin ako why. No, you pray, no, you study, no, pag-aralan. Sabi niya, you come, no, you come unto me, you learn of me. No, kung paano ninyo ako matutuhan. Why, mga kapatid? And thank you, Lord, for giving us the Holy Ghost. Why? No, hindi tayo subject. No. Lahat din tayo may kanya-kanyang dinadala, may kanya-kanyang problema, may inaharap sa kalusugan. Lahat may iniisip tayo. No, and without our God, mga kapatid, at kung wala tayong kinikilalang Diyos, no, dahil yun ang gustong mangyari ng Diyos natin, yun ang kanyang desire, na matutunan, makilala natin siya, at yun ang pinaka-need natin ng mga tao na matutunan ang Diyos natin. Why? Kung wala tayong Diyos, wala tayong Holy Ghost, baka matagal na tayong nagbaril. No? Matagal na tayong tumalon dyan sa footbridge at nagpakamatay. No, maraming taong ganun. Mabuti, may CCTV ngayon. Ang ganda-ganda ng driving mo, andun sa gilid ng karsada, magugulat ka, ay talagang nagpapasadya. No, talagang nagpapapunggo. Pinipili pa yung magandang kotse. No, kasi sigurado may pambayad daw eh. No, kaya sa atin, lalo na dyan sa Espanya, sa yung mga areas na yan dyan, no, Espanya, sa EDSA, yung mga takbo na hindi, no, mag-ingat tayo dyan, mga kapatid. No, sa Matthew, another verse, daanan lang natin ito. Sa Matthew 69, verse 5, Psalms 69, 5. O God, Thou knowest my foolishness, and my sins are not hid from Thee. No, sabi niya, Panginoon, no, alam mo, nalalaman mo ang aking mga kalukuhan at ang aking mga kasalanan ay hindi lihim sa iyo. No. And that is true.
And Lord, we are so thankful. No? Dahil kung ang Diyos natin is not long-suffering, no? Yung kanyang grace, no? Yung bang konting mali, no? Ay tapos na tayo sa harapan ng Diyos. No? Pero sabi ng writer, Thou knowest my foolishness and my sins are not hid from thee. No, hindi ilihim sa iyo ang aming mga kasalanan, ang aming mga ginagawa. Psalms 46:10, pasuyo, Brother Roman. No. Be still and know that I am God. No. And I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. No. At ang salita na ito, mga kapatid, it is a prophecy that time will come. No, pag umupo na dyan si Jesus Christ sa millennial reign of Christ, malalaman ng kabuang ng buong mundo that He will be exalted among the heathen, among all countries, no, and His name will be exalted in the earth, at wala ng iba pa, mga kapatid, patunay lamang, no, na wala ng ibang taong pwedeng magmalaki kung hindi siya. No, yung Diyos natin, which is Jesus Christ. No, alam mo, no, gustong ipakita ng Diyos yan natin, mga kapatid, and His desire, no, na malaman pa natin siya ng gusto. That is why meron tayong mga klase, mga preachings natin, lahat kung paano natin siya matututunan, mga kapatid, dito sa church natin. Lahat, no, hinihimay-himay ng mga teachers natin kung anong mga dapat ituro. No, pati mga kabataan dyan, magugulat tayo sa kanilang natututunan, no, from the Word of God. No, lahat ng yan, inihimay-himay na why? For us to know Him more. No, para mas lalo pa tanting matutunan ang Diyos natin, mga kapatid, no, lalong inihimay-himay lahat. Why? Kasi hindi ito sapat, no, na pagkatapos makareceive tayo ng Holy Ghost, mabaptize in Jesus' name. Yung sabi nga ng iba, okay, saved na ako ngayon, so forever saved na ako. Ay, paano nangyari yun? No, nag-enroll ka ng grade 1, hindi ka pumapasok sa eskwelahan, ini-expect mo na makagraduate ka? Ano? No, parang ganun ang mangyari. The day that we receive the Holy Ghost, baptized in Jesus' name, anong nangyari? We desire the sincere milk of the Word that we may grow thereby. At kaya tayo pabalik-balik dito. Why? Because spiritually, kailangan nating mayroong taga-subo bilang baby. O ito, ayan, Word of God. O kukunti, ito milk, punta ka rito ulit kasi andito yung rasyon, andito yung rancho. No, punta ka rito, ito yung Word of God. So paunti-unti lang. And we're so thankful for our teachers, for God has given us the grace, the wisdom. Why? No. Kasi kung hindi yan na naintindihan din ng mga teachers natin, kaumpisa pa lang natin sa church, o ito karne, isang sirloin steak, pang. No. Tapos yung kakain parang si ano lang, parang si kaye lang. No. Ano mangyayari? No. Eh sabi nga, ang bituka niyan halos ano lang. Tapos pupurgahin natin kaagad. O ikaw, kakarating mo lang, yung convert ka. Ikaw ang ikli ng buhok mo. Dapat next week, mahaba na yan. No. Dapat next week, ikaw nakapantalon ka. Dapat next week, ano ka na. Oh, naka-gown ka na. Dapat next week, nakapalda ka na. Hard meat. No, hindi yun malunok ng isang baby spiritually. No. That is why, brother, ito pasaway talaga. Oh, sige lang, tiis lang. Why? No, baby pa eh. Doesn't know what is right and what is wrong. No, brother, 30 years na eh. Ha? No, hindi na dapat yan. No, hindi na. No. You say, praise the Lord. No. No. Be still and know that I am God, and I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. No, grabe tayo ng mga tao. Again, mga kapatid, yung perception natin masyadong malayo sa perception ng Diyos natin, mga kapatid. No, mas okay pa sa atin ang gumastos para sa mga walang kwentang bagay kaysa sa lumapit sa Diyos. Akalain mo, para lang makakuha ka ng picture, makaganong ka dun sa gilid ng stage na andun si Taylor Swift, igaganon mo yung picture mo para lang makita, pero ang gastos mo 2,000, no, sa piso para lang magawa natin yan. No, pero pag tayo may problema, no, kahit anong sigaw natin sa pangalan ni Taylor, may tutulong siya. No?
No, kahit may picture pa tayo dyan, may video pa tayo na nakahawak tayo sa kamay niya, nakaano tayo dun sa kanya, lahat na lang magawa na natin yan. Pero sa panahon na tayo ay sumigaw, Taylor, Taylor! No, may sasagot, wala. No. Pero ang Diyos natin siguro, ganun lang. Grabe, sobrang itong kahibangan ng mga tao na to. But God is so gracious, God is a long-suffering God. No? Dahil hindi pa rin niya tayo pinapatulan dyan. No? Pero ang anong gustong mangyari ng Diyos, grabe, gumagawa kayo ng paraan para makilala, mga desire kung anong gusto ng mga tao na yan, makilala, maabot, no? Makapagpa-picture lang o ano man ang pwedeng gawin. No? Hindi nga malapitan yung mga tao na yan dahil sa sobrang taas ng kanilang, anong tawag doon? Mga high profile na klase ng mga tao. No? Sobrang hindi na natin maabot. But again, mga kapatid, we desire. At anong gusto nating mangyari? And thank you, Lord, for giving us a heart, giving us a sound mind. No, nasa panahon na ito, no, wala kami dyan sa konsyerto na yan. No, wala kami kung saan, but Lord, here we are. Andito kami sa harapan mo, Lord Jesus. We are shouting, no, before you, Lord Jesus. No, why? Sigaw ka dyan. No, panahon ng mga nauna sa atin. No, Michael Jackson. No, Parokyan Edgar lang tayo eh. No, River Maya lang tayo. Pero sila iba pa. But no matter how we shout, mga kapatid, walang ibang pangalan ang anong tawag doon? Walang ibang pangalan ang aangat dyan kung hindi ang pangalan ni Jesus natin. No. Sabi siguro kung pwede lang, harap-harapan, sabihin ng Diyos, sige, no, parang kay time ni Elijah. Sige, isigaw nyo si Taylor Swift. No, tingnan natin, lahat kayo, buong gymnasium, buong stadium. Sumigaw kayo, Taylor, tingnan natin kung may mangyayari. No, sa panahon na ikaw na lang mag-isa, anong maalala mo? Parang niloko lang yata ako. No, inipon ko ng gusto, nood ako ng concert, pagbalik ko sa bahay, nadagdagan lang ang problema ko, kasi andon ako, lahat ng ginastos ko doon, galing pa sa loan. No? Yung iba na scam pa. Thank you, Sister Kalin. No, ang daming na-scam dyan dahil nagpalabas din ng ito, saan kukuha ng ticket, eroplano, hotel, bookings, lahat, yun pala, scam. No, grabe tayo ng mga tao. No, para lang magawa yung mga bagay na yan. Pero ang Diyos natin, mga kapatid, andyan lang siya, nag-aantay. No, andito lang siya, nag-aantay, and Lord, we're so grateful. No, pagdating dito, no, anong sinasabi? Pag doon sumigaw, pag tumaas ng kamay sa concert, walang magsasabi na ikaw ay baliw, na ikaw ay hibang. Pero pag ikaw gumanya ng kamay mo sa harapan ng Diyos, anong sasabihin? Mga hibang na yung mga tao na dyan. No, nagtaas ng kanilang kamay, pa-praise the Lord, pasigaw-sigaw pa sila, mga hibang. No, yung perception ng tao. Pag lumapit sa Diyos, baliw. Pag sumigaw sa concert, tama yan. No, but foolishness, no. Foolishness. No? Wiser. Yung talino na mayroon ng tao dito sa mundo is foolishness before God. But Lord, again, we are not renowned. We are not noble dito sa mundong ito. But Lord, we are so thankful. You see our heart. Nakita mo, you saw our heart. Nakita mong mga puso namin, Lord Jesus. No, that is why we are here right now praising, glorifying your name, Lord Jesus Christ. Because wala ka ng ibang desire, Lord Jesus, kung hindi, mas lalo ka pa naming matutunan. At sana ang mga tao naman, yon ang makita nila na ang greatest need natin is to know our God. No, taking vengeance, no, inflaming fire, taking vengeance on them that know not God. No, akalain mo ba naman, since the beginning, hanggang ngayon, no, yung sitwasyon nila ni Moses, ang Diyos nagpakilala sa kanila for 40 years in the wilderness. Ang Diyos ang gumawa ng paraan sa kanila para makuha sila doon sa land of Egypt, sa pagiging slaves nila. For 40 years, nagpakilala ang Diyos bago sila pumasok sa promised land. Lahat ginawa ng Diyos nila. No, tapos pagdating sa promised land, magpapatayo kayo ng panibagong Diyos. No, ano kayang pakiramdam ng Diyos na ito? They do not know. No, hindi nila alam kung sino ang Diyos nila. But Lord, again, with all our heart, we are so thankful. No, that you know our need, we know our need, and that need, Lord Jesus, is to know more about you.
No? And Lord, at yun ang desire namin, Lord Jesus, na mas lalo ka pa naming matutunan dahil ayaw namin the time will come pagdating ng rapture. No? At sigurado naman, walang makakasama sa rapture na hindi natin kilala ang Diyos natin. Dahil pagdating doon sa taas, when the trumpet shall sound, no, anong ina-expect natin? Dito pa lang inaalam na natin ang Diyos natin. Para pagdating doon sa taas, hindi naman pwedeng sabihin mo, Lord, na-surprise ako. Walang ganun. No, that is why pabalik-balik tayo sa church. We secure, sinisigurado natin ang ating calling, mga kapatid. Why? No, because gusto nating hawakan, Lord, ayaw namin na time will come. No, we worship you here, tapos pagdating doon, iba pala ang Diyos na andoon. But Lord, we are so thankful. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost, Lord Jesus. And right now, Lord, we are so thankful, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. Again, God's greatest desire is our greatest need. And we are praying for more souls na ito ay mapahalagahan din nila. No, at makita rin nila, kahit may pera pa sila o ano pa man, no, ang need ng tao ay walang iba kung hindi ang makilala ang Diyos natin, our Creator. So we worship Him. Thank you, Lord.